3 verse 16 and 17. Pero 16 muna. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naririyan sa inyo? Di ba? Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at Espiritu ay nananahan sa loob ninyo? Kita mo, ang Ama, Anak, di ba si Kristo, gagawin kaligtahanan, at ang banal na Espiritu ay tayo rin ay gagawin tahanan. Napakaganda, no? Sino bang hindi gusto? Pero bakit? Sa paanong paraan makapasok ang Diyos? Sige, sa Hebreo chapter 13 verse 16. Sige, basa. Chapter 10 verse 16. Ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Yan. Ibig sabihin, sige ba, kasunod pa yung sister, pagsulat sa mayroon yun. Upang ikaw ay maging bayan mo, mayroon ba yun? Chapter 17? Chapter 8 pala, chapter 8 verse 10. Yun lang yan pala yun. Yung sa 3 at 16 ang yung nabasa mo. Dito sa chapter 8 verse 10. Hebreo din. Hebreo din. Halos parehas lang, pero ang ibahan lang, pakinggan natin sila. Ito ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Maliwanag ano? Saan ilalagay ang kautusan? Sa ating pag-iisip at isusulat sa ating mga puso. Dati kasi noong panahon ni Moises, ang kautusan yun, banal talaga yun. Nandoon sa bato. Ngayon, ang design ng bato ay heart. Di ba? Bakit heart? Sapagkat pagdating ng ating Panginoong Kristo, sana ilalagay sa ating puso. Yan ang ibig sabihin. Pagkadating na sa ating puso, ito ang palatandaan na tayo ay kanyang bayan at siya ay Diyos natin. Yan po ang matibay na palatandaan. At saka sa palatandaan pa talaga mga kapatid, ito pa. Ezekiel chapter 20 verse 19 and 20. Ito yung palatandaan kasi kasama yan sa 10 utos eh. Kaya ang utos ng Diyos, 10 utos ay banal yan. Hindi talaga pwedeng bawasan yan. Alam niyo po si mga pastor na pag-iwanan. Wala yan. Sa mga Israelita lang yan. Hindi na yan ayon sa ating panahon ngayon. Pahanahon lang tayo ng Kristiyano. Hindi nila alam na itong utos na ito yung palatandaan na ikaw ay kasama ng Diyos. Ikaw ay bayan ng Diyos. O basahin pa, Sister. Ezekiel 20, chapter 20, verse 19 and 20. Ako ang Panginoon na iyong Diyos, lumakad kayo sa aking mga tuntunin at maging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang iyong Diyos. O kita mo, ingatan ang aking mga batas. Na ito ay ang sabat, di ba? Sabi ito yung sabat. Ang sabi kasi ng ibang mga pastor ay
wala na yung sabat panahon ni Moises. Yun ang kanilang mag-discourage. Bakit nawala? Ako nga po mga kapatid, sa panahon ni Moises, kami talaga ang sabat ng bala, listahan, kaya yan ay sinusunod ng mga pari. Yan. May sabat ng kapistahan, ngayon yung kanilang mga sabat ninyo, ipoprosesyon. Yung mga sabat na yun, wala na yun. Ngayon, ito yung pinapanal na yun na sabat, nandyan din sa Hebrew chapter 9, verse chapter 4, verse 9 and 10. Sige, basa. Para malinawan ninyo sa isip, bakit ito ay ating nire-review? Kasi ito ay napaka-importante na hindi tayo maligaw ng ibang nangangaral. Kasi ito pala ay pinaka-importante pala ito sa buhay natin upang tayo maging sa Diyos. Sige, Sister Riley, nakita mo na. Hebrew chapter 4, verse 9 and 10. So, kung sino rin ang mayroong Biblia sa cellphone, pwede din niya tingnan. Kasi maganda dito. At personal nyo rin na mabasa, sige, Sister. Ito po, chapter 4, verse 9. Kaya may natitira pang isang pamamahingang sabat para sa bayan ng Diyos. Sige, sir. Sige, sabihin. Sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay nagpahinga rin sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. Kita mo? Gaya ng Diyos na nagpahinga din sa kanyang mga gawa. Napakaganda, no? Diba? May natitirang isang pamamahingang sabat tungkol sa bayan ng Diyos. Ito yung natitirang sabat, bagaman maraming sabat ang inalis, ito yun, yung sabado na ating sinisiba. Bakit? Ang sinabi kanina na ito ay maging tanda sa inyo at sa akin. Kaganda, no? Mahirap pa kung may tanda ka sa Diyos, hindi ka na maagaw. Sa kanya ka kilala ka Sabi ka ni Kristo, kilala ko ang akin. Ayon sa Juan chapter 10 verse 26, ang sa akin ay sumusunod sa aking tinig. Di ba? Nakakaganda Baka hindi akin, hindi sumusunod. Yan ang ganda Sabi ni Jesus yan Ito ginagamit din sa ibang pananampalataya Pero bakit tayo ay nag-iiba? Bakit? Kasi ang araw ng Sabat talaga, natanda ng Diyos, kailanman ay hindi sinira ni Kristo. Ang utos, kaya sinabi sa Matthew chapter 5 verse 17 hanggang 18. Tingnan natin kung pagdating ba ni Kristo, ito ba'y sinira? Yan. Tingnan natin si Jesus. Chapter 5 verse 17 and 18. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang kuldo o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Okay, tamo, maliwanag mo. Ang sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin na ang pinaparito upang sirain ang kautusan. Diba? Ni isang kudlit, ni isang kuldok, walang nawala. Sabi ni Kristo, pero bakit makarinig kayo sa ibang mga pastor niya, brother, hindi sinabi na, ay, wala na yan Panahon na yan ni Isis. Oo, nililito lang naliligaw ang tao. Pero alam nyo, ang sinabing wala na talaga yun, na mabasa natin sa Colossus 2:14, na ito'y itinagok na sa cross, may basa. Mas maganda yung maliwanagan natin ngayon.
Kasi sabi ni brother Kabisa, habaan mo yung leksyon, brother, paliwanag mo mabuti. Kasi ito yung oras kasi ng ating pag-aaral upang maliwanagan ang bawat isa sa atin. Diba? Ito ay ating pinanunod-trina dito eh. Ito yung leksyon. Paano natin maunawaan na ipinapaliwanag pala sa ating leksyon na ito pala yung layunin ng unang panahon sa mga Israelita. Ito pala ang layunin, ang kahahantungan sa atin ngayon. Sige, Sister Pepe. Chapter 2, verse 14. Linawin na ang sulat kamay na laban sa atin na nasa mga runtunin nasa lungat sa atin, at ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Yan, maliwanag ano? Ito yung sabi nila. Bakit susunod mo kayo sa sapato? Bakit susunod mo kayo dyan? Eh, panahon yung bakit na yan. Linggo na ngayon. Diba? Kung maniwala ka dyan, talaga, mayroon yung ipinako na dyan. Yung mga pinapagawa ng Jesus tungkol sa pag-aalay. Tama yun, yung mga sabang iba.